Hello po! Ang gagawin po natin ngayon ay soft inside, crispy outside, Yema Tower. Simulan na natin! Ilagay natin ang kawali sa kalan at huwag muna natin itong sindihan. Maglagay lamang ng 2 egg yolks at basagin ito gamit ang ating spatula. Siguraduhin po natin wala nang namumuong egg yolks upang hindi po magbubuo-buo ang ating yema. At isunod naman po natin ang ating 390 grams condensed milk. Haluin lamang ng mabuti upang maging well incorporated ang ating ingredients. As you can see, nakapatay pa rin po ang ating kalan. Mamaya na po natin ito sindihan kapag napagsama-sama na po natin lahat ng ingredients. Ngayon naman po ay ilagay natin ang ating 2 tablespoons of cornstarch. Ginagamit po natin ang cornstarch sa yema upang maging thick and stable po ang ating yema. Ito po ang nakakatulong sa ating yema upang hindi ito didikit sa ating water cellophane. Kapag nahalo na pong mabuti ang lahat ng ingredients, ay atin na pong sindihan ang kalan. Iset po natin ang ating timer sa 12 minutes. At kapag nabuksan na po natin ang ating kalan, ay atin na pong ilagay ang ating kawali at umpisahan na po natin ang countdown. Tuloy-tuloy lang po ang paghahalo mula umpisa hanggang sa maluto po ang ating yema. Huwag po nating kalimutang kuskusin ang mga gilid at ilalim dahil madali pong masunog ang yema kapag ito ay nagsimula ng kumulo. Hindi ko na po kinat ang video upang makita po ninyo ang takbo ng ating oras. Ayan, malapit na pong maluto ang ating yema. Ilang segundo na lang po ang natitira at ganitong consistency po ang kailangan nating ma-achieve. Kapag tumunog na po ang ating alarm, patuloy pa rin pong ihalo ang ating yema dahil maaari pa rin po itong nasunog dahil sa natirang heat mula sa kawali. Sa punto pong ito ay ilagay po natin ang ating 1 tablespoon of butter. Haluin lamang po ito hanggang sa matunaw po ang butter at mag-incorporate po sa ating yema mixture. Matapos pong haluin ang ating yema mixture, ay ilagay po natin ito sa isang bowl. Lagyan po muna natin ng oil ang ating bowl upang hindi po didikit ang ating yema mixture dito. Important reminder po na kapag na-transfer na po natin ang ating yema mixture sa ating bowl, ay iset aside po natin ang ating yema mixture hanggang sa mag-completely cool down.
Kapag malamig na po ang ating yema mixture, ay handa na po ito para balutin. Ang gamit ko pong pambalot ay ang aking ginupit na water cellophane na may size na 4.5 by 4.5 centimeters. At ang ginamit ko pong sukat sa yema ay ang 1/2 tablespoon. Huwag pong kalimutang lagyan ng oil ang ating measuring spoon upang hindi po dumikit ang ating yema mixture. Nag-scoop lamang po ako ng 1/2 tablespoon sa ating yema mixture at nilagay ko po ito sa water cellophane. Sa paghulma naman po ng ating yema, ay atin lamang pong pagtagpuin ang bawat corner ng ating pambalot. Sundan lamang po kung paano ko po ginagawa ang pagbabalot ng yema upang meron po kayong ideya kung paano po ito hulmahin. Pipisilin lang po natin ang bawat gilid ng ating yema upang ito po ay aangat. Ayan, so ganitong hugis po ang kailangan nating ma-achieve. Ayan, so ang nagawa po nating yema ay 31 pieces. Ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang texture ng ating yema pagkatapos po itong balutin. Sa inyong nakikita, ito po ay dumidikit sa ating water cellophane. Ngunit huwag po kayong mag-alala dahil may solusyon po tayo dyan. So ang ginawa ko po ay nilagay ko muna siya sa aking packaging. Ito po ay food container na 500 ml. At ang gagawin lang po natin sa mga yemang ito upang ma-achieve natin ang crispy outside at soft inside, ay iset aside lang po natin. Ilagay po natin ito sa ating dining table or sa ating kitchen counter or kahit saang parte ng ating bahay na room temperature. Kailangan po nating i-rest ang ating yema ng at least 2 days bago po natin ito kainin. Importante po ang paghalo ng cornstarch natin sa ating yema mixture dahil ang sabi ko nga, nakakatulong ito sa texture and stability ng ating yema. So, ito na po ang ating yema towers after 2 days. Bubuksan po natin ang isa sa ating mga yema tower upang makita po ninyo kung ano po ang texture after 2 days. Ayan, so binubuksan ko na po ang yema tower at sa inyong nakikita, hindi na po ito malagkit at dumidikit sa ating water cellophane. Ipapakita ko rin po sa inyo ngayon kung ano po ang texture sa loob ng ating yema. Wow! Tingnan nyo, achieve na achieve ang crispy outside at soft inside yema tower. Talagang napakasarap, malinamnam at gatas na gatas ang ating yema. At kapag ito ay inyong binenta, siguradong papatok sa masa. At eto naman po ang complete ingredients and costing ng ating yema tower. Thank you for watching! Subscribe for more.